Kaway-kaway sa sausawan lovers out there. Ang mga sausawan at pampalasa na ito, bukod sa nagpapasarap ng pagkain, nagpapalinamnam din sa hanap buhay ng mga taga-Luna, La Union. Ang lahat ng nakikita nyo sa high-tech factory na ito, sinimulan lang daw sa puhunang 500 piso. Ang bestseller dito, Sukang Iloko. Gagamitin natin yan sa isang challenge mga kapuso, kung saan makakasama ko si Uncle Tom mismo. Okay, eto po mga kapuso, dito tayo ngayon sa No Reaction Challenge. Bakit inang challenge? Kasi meron tayong 3 klase ng suka. Hindi maanghang, maanghang, nuknukan ang anghang. Gamit ang mga chicharon, ay, kailangan wala daw kami reaction doon. So, kung maanghang o hindi, good luck to me. Dahil alam niyo, mahina ako sa maanghang. Si Uncle to, talon-talo mo naman ako niyan. Paano ba yan? Kayanin ko bang maging nonchalant? Level 1, plain sukang Iloko muna. Level 2, sukang binabara naman ng siling labuyo. Maliit ang kukanin ko. Kasi maanghang na to eh. Hindi na ako kumpiyansa dito. So, gagay mo na. Ah! Hindi ka pa tinitingnan. Oh my goodness. Oh. Masarap po. Para sa huling level, ang nagasang o spice turmeric vinegar, sukang may timplang luyang dilaw. Hindi ka na, sige na nga. Natatakot ako ganyan. Game. Masarap. Hindi. Ang sparkle artist na si Hailey Dizon kumasa rin sa No Reaction Challenge. Nonchalant yarn. Sarap. I'm a suka lover. Suka approved. Ang sukang Iloko gawa sa fermented juice ng tubo o sugar cane. Yun ang mga nasa kapaligiran namin na maraming nagtatanim na mga tubo. Kaya kung ano yung nasa kapaligiran mo, pwede namin yun ang naisip namin na inegosyo. Dahil marami rin sili sa kanilang paligid, naisipan nilang paanghangin ang kanilang produkto. Hanggang ang sukang Iloko, nadagdagan pa ng ibang produkto. Pero bago maging negosyante si Uncle Tom, naging OFW muna siya at ang kanyang asawa sa Jeddah sa loob ng 15 taon. Talagang ang gusto namin magnegosyo. Kaya nung pagbalik namin rito, siguro mga wala pang 1 buwan, nagnegosyo na agad kami ng bigas. At yung produkto namin ng bigas, nadagdagan na naging farm supply na. Kaya nagkaroon kami ng network naman sa mga farmers. Taong 2009 nang bumili siya ng 2 container ng sukang Iloko sa isang magsasaka. Siyempre, nung naubos yung suka ko na 2 container, nadoble na ngayon yung puhunan ko na 500. Tumubo na ako ng 500. Kaya meron na ako 1,000. Hanggang tinuloy-tuloy na ni Uncle Tom ang pagbabuy and sell ng sukang Iloko. Gumawa na rin siya ng sarili niyang flavors at saka salpakan ng kanyang branding. Yung pagmamarket kasi, nung natutunan ko, nung naimbitahan ako ng DTI, tapos yung DTI, nagkakaroon siya ng mga trade fair, kaya nagkaroon ako ng tinatawag na network sa DTI. Tapos marami rin mga tumutulong sa amin na mag-promote nito.
yung mga local na mga supermarket dito sa... Natutuhan daw ni Uncle Tom sa kanyang magulang ang pagiging wais sa negosyo. Yung nanay ko, nagtitinda ng isda. Pagkaraan ng tanghali, nagninegosyo siya ng mga alahas. Tapos yung tatay ko naman, mahilig siya sa negosyo. Meron siyang junk shop, meron siyang gawaan ng sapatos, meron siyang tailoring. Marami doon sa bahay lang namin na maliit sa Manila. Target din daw ni Uncle Tom na maraming matulungan sa kanyang negosyo at di lang siya ang makinabang dito. Hindi ko masyadong iniisip yung kinikita ko sa buwan. Basta naisip ko lang kung paano kami nagsama-sama at ilan yung natutulungan ng mga natutulungan natin ng mga kabaryo natin. Kasi naniniwala ako na kung ano yung nasa loob mo, yun ang magiging bunga mo. Kung ang nasa loob mo ay maganda, magiging resulta ay maganda. May tipa si Uncle Tom sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak. Luminga-linga sa kapaligiran at baka nasa tabi-tabi lang ang swak sa iyong negosyo at aralin ang pasikot-sikot sa pagpapatakbo nito. Kinakailangan talaga sa negosyo, meron kang tinatawag na network. Halimbawa, nandyan yung DTI. Maaari kang matulungan kung ano ba talaga, paano siya magnegosyo. Nandyan yung mga DOST na maaari kang matulungan sa mga formulation kung anong gusto mo talaga negosyo. At nandyan rin yung mga ibang agency ngayon na parang usong-uso na rito sa bansa natin na nagbibigay ng mga puhunan. Bandang uli, malalaman mo na marami rin tutulong sa iyo. Minsan kung ano pa ang sadyang maasim, ubod tamis na biyaya pala